Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po? Masaya ako at muli ko kayong makakasama sa isang virtual na talakayan. Pagbati sa inyo mga mag-aaral at naisagawa ninyo ang mga gawain noong nakaraang linggo. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng ikatlong markahan sa asignaturang ESP6. Bago yan, tandaan ang ilang mga paalala. Una, isulat sa comment box ang sumusunod. Ang salitang present, pangalan, at paaralang inyong pinapasukan. Ikalawa, ihanda ang inyong self-learning module, panulat at papel. Ikatlo, gamitin ng tama ang mga FB reaction buttons at comment box sa pagsagot sa mga pagsasali. Ikaapat, maging magalang at maingat sa pagsagot sa comment box. Lagi nating tatandaan, marami ang nakakakita ng ating comment section. Kabilang na dyan ang inyong mga guro at punong guro. At ikalima, makinig ng mabuti upang maunawaan ng lubos ang aralin. Sa loob ng 2 minuto ay itatype ninyo ang salitang present, ang inyong pangalan, at paaralang pinapasukan. Ang inyong oras ay magsisimula na. Maraming salamat mga bata para sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto, makapagpapakita ng tapat na pagsunod sa mga batas pambansa at pandaigdigan tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran na may code na ESP6 PPP-III-F-37. Tayo ay nasa ika-4 na aralin na may paksang batas ukol sa kalikasan, susuportahan ko. Ngunit, bago tayo dumako sa aralin 4, tayo muna ay magbalik tanaw. Naalala ba ninyo ang nagdaang aralin? Halina at balikan natin. Tandaan, bawat tanong dito ay may nakalaang 10 segundo sa bawat bilang. Para sa panuto, isulat ang check kung wasto ang isinasaad sa bawat bilang at X kung hindi. Unang bilang. Nagmumula sa kalikasan ang ikinabubuhay ng mga tao. Check o X. Ang tamang sagot, check.
Number 2. Wasto ang paggamit sa mga sasakyang naglalabas ng maiitim na usok. Check o X. Ang wastong sagot, X. Ikatlo, mainam ang pagtatanim ng mga gulay sa mga bakanteng lote ng ating bakuran. Check o X. Tamang sagot, check. Number 4. Laging isaisip ang pag-recycle upang makabawas sa mga basurang itinatapon natin sa ating paligid. Check o X. Ang tamang sagot, mga bata, ay check. Number 5. Nakasalalay sa mga tao ang ikaayos ng lahat ng bagay sa ating paligid. Check o X. Tamang sagot ay check. Mahusay mga bata, tiyak pong marami kayong natutunan sa nagdaang aralin. Bilang panimula, subukin nating sagutan ang gawain na ito. Buuin ang graphic organizer. Piliin ang mga salitang kasing kahulugan ng salitang batas. Narito ang mga salitang inyong pagpipilian. Tuntunin, regulasyon, teritoryo, patakaran, mamamayan, tagubilin, plebisito at kautusan. Mayroon kayong 30 segundo upang iyan ay masagutan. I-type ang inyong sagot sa comment box. Tamang sagot ay regulasyon, patakaran, tagubilin, kautusan, mamamayan, at alituntunin. Mahusay mga bata, mukhang handa na kayo sa ating aralin. Ipagpatuloy ang pakikinig. Nakikilala ba ninyo ang nasa larawan? Siya ang kilalang Lady Justice at makikita siya sa loob o labas ng korte. Siya ang alegorikong representasyon ng umiiral na sistema ng hustisya sa bansa. Ang estatwa ay sinasabing ginagamit na noon pa mang panahon ng sinaunang Griego at Romano. Siya ay sumisimbolo kay Themis, ang diyosa ng batas at hustisya. Si Lady Justice ay kakikitaan na nakasuot ng piring na sumisimbolo na ang batas ay walang kinikilingan, mayaman man o mahirap. May hawak siyang timbangan at espada sa magkabilang kamay. Ang mga ito ay sumisimbolo naman na ang tao ay nililitis ayon sa batas na umiiral at magbibigay ng desisyon ng naaayon dito. Kaya ang lahat ay hinihikayat na sumunod sa mga batas na ipinapatupad sa bansa. Narito ang ilan sa mga batas na umiiral sa atin tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Mga batas pangkapaligiran ng Pilipinas. Maraming mga batas ang ginawa para mapangalagaan ang kapakanan ng mga likas na yaman ng Pilipinas. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Pangkalahatang mga batas pangkapaligiran. Presidential Decree o PD 1151 o Philippine Environmental Policy. Itinadhana ang batas na ito upang magkaroon, mapaunlad, mapanatili, at mapabuti ang mga katayuan kung saan ang tao at ang kalikasan
ay nabubuhay ng produktibo at magkaayon sa isa't isa. Sinisiguro rin ng batas ang pagkakaroon ng kalidad na kapaligiran na mag-aambag sa buhay na may dignidad at kausayan. Ang ikalawang Presidential Decree o Philippine Environmental Code ay ang PD 1152. Pinagtutuunan ng pansin ng batas na ito ang pamamahala ng kalidad ng hangin, kalidad ng tubig, gamit ng lupa, pamamahala ng mga likas na yaman, at pangangalaga ng mga ito. Pinangangalagaan din ito ang paggamit ng pinagkukunan ng tubig na pang-inom, pamamahala sa basura, at balanse ng kapaligiran at populasyon. Nakapaloob sa batas na ito ang preserbasyon ng kapaligirang pangkultura, integrasyon ng environmental education sa kurikulum ng paaralan at tax incentives para sa paglalagay at paggawa ng mga kagamitang laban sa polusyon. Inyong tandaan ang dalawang decree na ito, Presidential Decree 1151 o Philippine Environmental Policy at ang Presidential Decree 1152 o Philippine Environmental Code. Para sa tuklasin, sagutin ang sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang nilalaman ng PD 1151? A. Nilalaman ng batas ang pagbabawal sa paggamit ng mga iligal na droga. B. Nilalaman ng batas na ito ang wastong pamamahala sa kalidad ng hangin at tubig. C. Nilalaman ng batas na ito ang ukol sa karapatang pantao. O D. Nilalaman nito ang pagkakaroon ng kalidad na kapaligiran na mag-aambag sa buhay na may dignidad at kausay. 10 segundo para ito ay masagot. Ang tamang sagot ay letter D. Number 2. Anong batas pangkapaligiran ang nakatuon sa pamamahala at kalidad ng tubig, gayon din ang gamit ng lupa? A. PD 1151, B. PD 1152, C. PD 1153, D. PD 1154. Ang inyong oras. Ang wastong sagot ay letter B. Number 3. Sang-ayon ka ba na magkaroon ng integrasyon ng environmental education sa curriculum ng mga paaralan? A. Hindi, sapagkat makadaragdag lamang ito sa gawain. B. Hindi, sapagkat hindi naman ito mahalaga. C. Opo, upang mapalawak ang ating kaalaman sa wastong pangangalaga ng kapaligiran. D. Opo, upang may maipost sa social media. Ang inyong oras. Ang wastong sagot, letter C. Number 4. Ang mga sumusunod ay nilalaman ng PD 1152 maliban sa isa. Alin ito? A. Preserbasyon ng kapaligirang pangkultura. B. Integrasyon ng environmental education sa curriculum ng paaralan. C. Pagsusulong sa paggamit ng plastic. D. Pamamahala ng kalidad ng hangin, kalidad ng tubig, at gamit ng lupa. 10 segundo. Ang wastong sagot ay letter C. Kalima, bilang isang mag-aaral, mahalaga ba ang pagsunod sa mga batas ukol sa pangangalaga sa ating kapaligiran? A. Opo, sapagkat ang pangangalaga sa kapaligiran ay pangangalaga sa ating tahanan. B. Opo, sapagkat ito ay isang batas na dapat sundin at ang sino mang lumabag ay may kaparusahan. C.
Hindi po, lalo kung wala namang nakakakita. D. Hindi po, sapagkat lahat tayo ay may kalayaan sa anumang nais nating gawin. 10 segundo. Ang wasang sagot ay letter A. Ang husay naman ninyo mga bata. Para sa suriin, tukuyin ang salitang inilalarawan sa pangungusap. Gamiting gabay ang letrang nasa block poster. Number 1. Anong T ang katangiang dapat taglayin sa pagsunod sa mga batas? Timer. Wasong sagot mga bata ay tapat. Number 2. Anong B ang tawag sa alituntuning ipinatutupad ng pamahalaan? Ang inyong oras. Ang wasong sagot ay batas. Number 3. Anong P ang nararapat nating gawin sa ating kapaligiran upang patuloy itong masilayan ng mga sumusunod na henerasyon? Ang inyong oras. Ang wasong sagot, pangalaga. Number 4. Anong K ang ibubunga ng matapat na pagsunod sa mga batas na ipinatutupad ng pamahalaan? 1 segundo mga bata. Ang wasong sagot, kaayusan. 5. Anong T ang binigyan ng karapatang mangalaga at magpanatili ng kalikasan sa ating kapaligiran? Ang 10 segundo. Kung ang sagot ninyo ay tao, kayo ay tama mga mag-aaral. Ang gagaling ng mga batang Valenzuelanos, pagpatuloy natin ang mga gawain. Para sa pagyamanin, unan ang patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Mamimili kayo ng inyong mga sagot sa mga boxes na nasa ibaba. Mahalaga ang mga ipinatutupad na patlang ng pamahalaan na nangangalaga sa ating patlang. 10 segundo. Ang wasong sagot, mahalaga ang mga ipinatutupad na batas ng pamahalaan na nangangalaga sa ating kapaligiran. Tungkulin ng bawat mamamayan na ito ay pangalagaan upang maiwasan ang paglala ng mga suliraning patlang na kinakaharap ng ating bansa. Ang inyong 10 segundo. Ang wasong sagot, pangkaligtasan. Ilan sa mga ito ay patlang at patlang? 10 segundo. Kung ang inyong sagot ay maling pagtatapon ng basura at illegal na pangingisda, kayo ay tama. Ating tandaan, ang ating kapaligiran ay napakahalaga sa atin. Napakahalagang alagaan natin ito para sa ating kapakinabangan at sa mga susunod pang henerasyon. Kung isa-isang mawawala at masisira ang mga ito, tayo ay mawawalan na rin. Gaya na lamang ng mga nasa larawan. Upang maging ganito ang mundong ating ginagalawan, ay ingatan natin ito
gaya ng pag-iingat natin sa ating mga sarili at mahal sa buhay. Hindi man natin maibalik sa dating anyo ang ating mundo, kahit papano ay magawa natin ng maliit na pagbabago ang unti-unting pagkasira nito. Simulan natin sa tahanan natin. Ang maliliit na gawi na alam nating makabubuti sa kapakanan ng lahat ay simulan na. Isa na riyan ang paglalagay sa ating isip ng mga batas na nagtatanggol sa ating kalikasan. Para sa tayahin, pasangin at unawain ang sumusunod na pangungusap. Sagutin ayon sa ibinigay na gabay. A. Kung nagpapakita ang pagiging tapat sa pagsunod sa batas pangkapaligiran. At B. Kung nakakasunod, kung hindi nakasusunod sa batas pangkapaligiran. 1. Sumusunod sa mga batas na ipinatupad kung kaya't ang mga basura ay ibinubukod. A or B? Ang inyong oras. Ang wasong sagot ay A. 2. Patuloy na paggamit ng dinamita at iba pang ilegal na paraan ng pangingisda. 10 segundo. Ang wasong sagot, B. 3. Nakikilahok sa mga programang inilulunsad na may kinalaman sa pangangalaga sa kapaligiran. 10 segundo, mga bata. Ang wasong sagot ay A. 4. Isinasagawa sa tahanan ang pagre-recycle upang makabawas sa dumaraming basura. A or B? Ang wasong sagot, A. 5, pinababayaan ang amang nagsusunog ng kagubatan sapagkat dito kayo kumukuha ng ikinabubuhay. A or B? Ang wasong sagot, B. Mahusay mga bata, binabati ko kayo. Para sa inyong takda, bilang isang kabataan, paano mo pahalagahan ang ating kapaligiran? Ilagay ang inyong ideya sa isang slogan. Maraming salamat po sa Pinterest, Google, Yahoo, at YouTube. Lagi nating alalahanin ang hugot ng kalikasan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang endangered species. Kapag hindi mo inalagaan at pinoprotektahan, tuluyan nang mawawala. Mahalin po natin si Inang Kalikasan dahil ito ay bigay ng Diyos sa atin. Dito nagtatapos ang aralin natin ngayon. Ako, si Ginang Maria Ronelda T. Calamba, ang inyong FB live streaming teacher sa ESP6 sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkakasama po tayo muli sa mga susunod na FB Live. Manatili po tayong ligtas.